1, syempre. Ano na tayo, boss? So, What's up, Kabi Boys Vlogs? Sobrang init. Aray ko. Napabili kami ng McFlurry. McFlurry! McFlurry. What flavor? Pare-pareho This is sila? caramel. Caramel. This one caramel. Oh, Oreo. Ayan, guys. Ayan. McFlurry lang. McFlurry lang ang katapat sa sobrang init. O, diba? Wait, where's mine? What flavor? Mine just McFlurry. Oh, McFlurry. Yeah, McFlurry. Ayan nga. Oreo. I buy 6 because I thought we are 6. Ayan. May extra. Kilikili is life, oh. Pawis. So, ayan. O, diba? Grabe yung ano namin. Nasusunog yung mga pisngi. Sobrang init. Alright. So, kami ay aalis na. So, ayan guys. KitKat flavor ako kasi hindi ko gusto yung ano, yung Oreo. Bagay, yung Oreo, gusto ka ba? So, ayan. Kami ay pupunta ng mall at maghahanap ng school supplies kasi magpapasukan na. And we're gonna buy the... Electric fan, no? Sobrang init. Tingnan mo naman, guys. Nakalabas lang kami ng ilang minutes sa bahay. Sobrang init. I can't believe my eyes are so cold now. Yung ating pabiboy. So, diba? Rosy Chick. Rosy Chick! Pabiboys Vlogs. Wow. I love, KitKat. Harap. Last day ng vacation, so balik na sila sa school. But you're gonna take the water. Wait, who did this? Usapang pagbabalik sa eskwela. So, pag-usapang pagbabalik sa eskwela na. So ayan guys. Last day na. At balik school na yung mga anak ko, kaya Ooh! mamimiss ko tong mga to. Ayan, kung napansin nyo, madalang lang ako makapag-LS ngayon. Support lang. Gawa na. Siyempre, una pa rin yung family guys. At una lagi yung pamilya. Tsaka lang yung mga whitey na yan. Pero at mare, nakakasupport tayo. So, usapang pagbabalik sa eskwela. Naalala ko nun, pag back to school na ganyan, dahil hirap kami sa buhay, sa late na kami maka-enroll. Pero kahit hirap kami sa buhay, ang mga magulang namin, pinaaral kami sa mga private school. Lagi kong kwento, mga mayayaman yung mga kaklase namin. Pero dahil sa pakikisama, never kaming nabuli kahit mahirap kami. Kasi, minsan nga, yung mga kaklase namin, lalaki ng mga bahay niyan. Mas pinipili pa nilang tumambay sa bahay namin. Oo, lalo na nung mga medyo na kami, mga portrait. Ano pa namin kaklase, pinagtatsagan yung papag, makatulog lang sa amin kasi natutuwa daw sila. Kasi masaya dun sa bahay. So yun, ganun. Paminsan, hindi pa kami naka-enroll, wala pang enroll kasi hindi naman fix yung mga sahod ng mga magulang natin. Minsan, wala pa kaming gamit. Tapos lahat ng mga pwedeng gamitin ulit, ginagamit lang. Tapos naalala ko noon guys, ayan, comment down below kung ginawa nyo rin to. Yung mga luma yung notebook, tatanggalin nyo yung spring, kukunin nyo yung mga hindi nasulatan at ipagsasama-samahin nyo ulit. Tahihin. Para makabuo, tatahiin, para makabuo ng Isang makabuo notebook. ng isa pang notebook, di ba? Na ano nyo ba yon? Oh. Mga experience natin dati, no? Tapos yung mga lapis, hanggat mahawakan mo pa yan, gagamitin natin yan. O, di ba? Mga ballpen, di ba? So, ganun, yun yung mga experience natin nung back to school. Pero ngayon, yung mga anak namin, wala, di naman nila naranasan yun. They're blessed. And I'm doing our best kasi sila naman ang dahilan kaya tayo nagtatrabaho, pamilya. Wala naman ibang dahilan, di ba? Naman tayong bisyo, di tayo nagiinom, di tayo kung ano-ano. Kasi nung time na teenager tayo, tinapos na natin lahat yan, naranasan natin yan. Sabi ko nga, isa lang di ko naranasan. Oreo na siya. Ang droga. Ayan, never kong sinakyan yan. So, ayan. Hindi naman kasi tayo madaling ma-influensyan kahit sino pang mga kasama natin. So, inom, alak yan. Lagi. Barkada. Yosi, hindi naman ako masyadong nag-yosi. Dito lang, nag-shisha lang ako nung shisha lang nung nandito na ako sa UAE, barkada. Ayan, kahit di tayo kabakuan, babae.
Agoy, Tayong mga- yun no, babae. Ang laro-laro lang. Ganun. Naranasan natin yan. Pinagsamantalahan tayo. Pinagsawaan tayo. Hindi tayo kagwapuan, syempre. Ano na tayo, boss? So, Tawa naman ako nun. Muntik na akong mabilaukan doon sa... ay mga anak ko, inaano ko sila kasi dito sa abroad, kulong lang tayo sa bahay. Tama. Hindi katulad sa Pinas. Nayang ko lang. Actually, yung anak ko na 13 years old, na-experience na niya na magkaroon ng relationship. Pero ginaid ko siya. Tinuro ko sa kanya na ganito, di ba? Kaya open kami ng mga yan. Walang sekreto sa bawat isa. At yung mga ganon, mga crush nila, normal lang yan eh. Kasi mga lalaki yan, mga bata. So, ang kailangan lang natin, dahil normal yan, alalayan natin sa normal na paraan. Hindi natin sila pwedeng, alam mo yun, basta ganun ang mentalidad ko. Basta pinapaintindi ko sa kanila na lalaki sila, di ba? Lalaki sila, tapos sila magdadala ng pamilya, kaya galingan nila. Kung hindi, magiging kawawa yung pamilya nila. Ganun lang naman ang buhay. Kung bata ka, alagaan ka, pag lumalaki ka na, kaya mo nang maglakad, i-enjoy mo na ang buhay, teenager, tapos hanggang sa, gano'n lang ang life cycle eh. Hanggang sa maranasan mong manligaw, magkapamilya ka, tapos ikaw na magpapaandar ng pamilya, lalo na kung ikaw ang lalaki. Kaya saludo ako sa mga lalaki na talagang nag-pupursige para sa pamilya. At syempre, yung mga may mga bisa naman sa family, yung may mga babae naman na sila din naman ang kumakait para sa pamilya, which is respect naman natin yung decision nila at may mga dahilan kasi yan. So ganun lang guys, ang ano natin dyan, yun yung ano natin, yun yung pananaw natin sa buhay. So yan, balik tayo sa ano. So ngayon, magtitingin kami kung anong mga bibili namin na kailangan ng mga anak ko, syempre. So punta kami ng mall, tingnan natin kung kaya. Syempre dapat within the budget at Yung need. tapos Need talaga. usually mentality ko naman sa pagbili, it doesn't matter kung mahal siya, basta sulit. Quality. May mga mahal, mura naman na sulit din, di ba? Hindi naman lahat ng mahal at branded ay sulit. Ayan, minsan may mga makakamura tayo dyan. Minsan naman may mga mura na, which is pag bumibili, makakamura ka nga, dadagdag ka lang ng konti, ito ka na sa high quality. Ganun ang ano sa ano. So kaya hindi kami masyadong natitempt sa mga online shopping kasi gusto ko yung nakikita ko talaga siya. If ever na mag-online shopping naman kami, research ko talaga. I'll do my research. Titignan ko yung mga reviews, ganun. Kasi pero we're not perfect. Sa gusto mo magkakamali ka pa rin. But at least you did your best, di ba? Ganun lang yun. So hindi pwedeng hanggat kung may time ka, i-check mo at 'di ba yung mga quality. Ayan, 'di ba? Naalala nyo, yan nung bata ako noon, yung mga comment kayo diyan sa mga nakaka-relate. Yung mga kaklase ko, mga notebook nila, mga ano, alam niyo yung mga Katleya? Oh. Ang tatak Katleya. Tama. Naku, ayan. Tapos ako, ang mga notebook ko, ang cover, si Manilyn Reynes, si Jano Gibbs, yung mga That's Entertainment. Oh, di ba? Tapos syempre hindi mawawala dyan yung Mongol na Number brand 2. ng Mongol na brand ng lapis. Correct. Di ba? Yun ang record eh, Mongol. Tapos ang malupit pa dyan, yung mga kaklase ko, naka-sign pen yan, pilot na pen. Tayo Reynolds. Yung pinakamura, Reynolds. Oh, di ba? Ano pa ba yung mga brand ng ballpen na ginamit nyo? Reynolds, ano pa ba? Meron pang mga Yun lalam ko, Raymond. basta, meron pa nga yung kulay yellow kasi may Clark Air Base dati sa amin, di ba? So, meron yung BIC ba yun? BIC? Yun? Yung mga Amerikano, yung mga pinamimigay nila. Tapos yung bag natin, ayan. Kung naranasan yung magka-bag ng Camela. Camela ba yun? Camela? Mga ganun na bag. Wala pang mga Jan Sports noon, mga branded. Ganun lang yung mga bag natin noon, di ba? So, ganun. Tapos
Dahil sa Pilipinas, pag bata ka pa, excited ka magkaroon ng payong at kapote. Ayan. Pero never kami nagkaroon ng bota. Ayan. Kasi sa lugar namin sa Angeles, di naman Binabaha. hindi naman binabaha. So, hindi naman doon, lubugin. So, awa ng Diyos. Ayun, so yun lang yung mga experience natin, guys. Tapos yung mga papel pa sa atin, may mga yan, pang grade 1, pang grade 2, di ba? Oo. Pang grade 3. Tapos alam ko pag ano ka na, yellow paper na ang gagamitin mo, parang gano'n. Oo, meron. Tapos dahil mautak tayo, hindi natin dinadala yung buo nating papel. Kasi hihingi Kasi ng class. hindi lang yung mga kaklase. So magdadala ka lang yung Ilan-ilang pangsakto lang. peraso. Kasi usually 1/4 sheet, half sheet, di ba? Lengthwise. O, di ba? Mga Magbabaro, ganun na- hindi naman oo. nila binabayad. Pero ako noon, may kaklase ako, Katleya. Katleya yung notebook niya. Lagi akong, dahil wala naman siyang pakialam, lagi akong humihingi. Dahil maganda yung papel na Katleya eh. So, naalala nyo nun, pagka may mga nililigawan tayo, love letter, mga love notes, di ba? Boy. So, ginagawa ko nun, sinusunog-sunog ko pa ng katol yun sa gilid. O, di ba? Yung mga natin dati. Comment ng mga back to comment school natin. Ayun, yun yung mga Tapos, School ayan, days. since sabi ko nga, may mga art contest sa school. Ayan, di sa pagmamayabang, pagka may art contest o poster making, kung nakaka-relate kayo, naghihintay na lang ako dyan. Ayan, di naman sa naghihintay lang ako ng award. Sigurado, lagi tayong first place dyan. If ever, second place. So, ang nangyayari doon, kasi malaki gastos nun, kailangan mong bumili ng kartolina, kailangan mong bumili ng mga pangkulay, mga pastel. Dahil yun, pangdalawahan, so yung mga klase kong mayayaman, pinipili nila akong kakampi. Sila na yung gumagastos ng gamit Sana namin. all. Kasi wala akong pambili. Sila bibili ng kartolina, illustration board, o kung ano-ano. Basta ako lang ang gagawa. So yun, pagka awarding, usually champion kami, first place. So pero ginagawa ko, alternate yan. Sa susunod na contest, iba na naman yung kakampi sa akin. Kasi wala lang, gusto lang din nilang masaya lang umakyat sa stage at kumuha ng mga Medals. Oh, because that's Sana Sino kayo magmamana sa pagguguhit nitong tatlo? Madali lang naman yan. Actually, hindi naman ako dating magaling sa mga ganyan, mga art o mga So, lang. Tsaka idealistic syempre, no? Na-discover ko lang. Tapos Wala syempre, na yung kagad. pagiging unique, yung hanggat maaari, gawin mo yung uniqueness, yung sarili mong likha. Huwag kang kukopya. Ay, shoutout sa mga mahilig kumopya dyan. O, diba? Oh, yung sarili mong Dapat yung sarili. creativity. Oo. Ilabas Yun mo talaga yung ang dyan talent mo. Mananalo ka kung creative ka, hindi ka lang basta Kasi nangungopya ng kumopya idea. ka, pare-pareho kayo lang lagi. Tapos, ayan, naalala ko nun, di ba? May mga ROTC pa tayo. Tapos, may pa yan, may mga laging magbabayad sa school. Gagawa ka ng mga project, basket, Marina Mall. pang-display sa bahay, frame. Naalala nyo yun? Ngayon, wala. Hindi na nararanasan ng mga anak ko yan dito sa abroad. Walang ganun. Doon dati, bibilin mo yung isang kit, di ba? Pang basket, naka-plastic yun. Kompleto na yun, assemblein mo na lang. Tapos may mga, may mga, naalala ko nun, may art subject tayo, di ba? Art, music, ayan. Sa music, ayan, syempre, nakakanta tayo, nagpe-play tayo ng drums. Masaya yung namin, mga life namin. Ma-share ko lang. Pagdating naman sa school, hindi ako naniniwala sa private o public. Para sa akin, pantay-pantay lang yun. Nasa lang yun eh. Pagkakaiba lang naman yan, facilities. Tapos yung uniform, yung mga requirements. Pero pagdating sa pagtuturo, minsan, sorry pero ako kahit galing sa private school, saludo ko sa mga galing sa public school, talagang magagaling sila. Talagang magagaling sila in terms of, ayan, syempre, mas yung mga yan makamasa yan. Mas mulat sa mga yan kumpara sa mga private school na mga rich kids. So sila talagang subok sa buhay, subok sa hirap. Kaya saludo sa mga mag-aaral dyan sa public school at saka sa mga teacher na nagtsatsaga para matulungan tayo sa future. So, regarding naman sa mga teacher, maraming teacher ang ayaw ako. Kasi ayaw ko rin sila. Ganun lang yung kasimple. Maraming teacher ang gustong-gusto naman ako, kaya gusto ko rin sila. So anyway, saludo pa rin sa kanila kasi sila yung nag-mold sa atin kung nasaan tayo ngayon. Ayan, di ba?
Tapos kung nasan man tayo ngayon, tapos sila rin yung dahilan maliban sa ating mga magulang kaya natin narating kung nasan man tayo ngayon. Kaya saludo sa lahat ng mga guro, sa mga nagtsatsaga para gabayan tayo sa ating kinabukasan, di ba? So yun guys, yun lang po yung ano natin, masishare natin tungkol sa pag-aaral, usapang kabataan, usapang mag-aaral, ayan, usapang paano maging anak, di ba? Always give up. Ayan, kaya yung mga nandyan na pinapaaral ng magulang, lalo na kung yung mga magulang nyo nasa abroad, hindi pinupulot ang pera dito sa abroad kung alam nyo lang. Malamang kayo ngayon habang pinapanood to, mga anak ng mga OFW, nasa Starbucks kayo, nasa Jollibee kayo, habang yung mga nanay nyo nagpupursige, papakahirap hanggang gabi para maiahon lang kayo. Ay, galingan nyo yung pag-aaral nyo at actually sa pag-aaral, never naman ako naging top sa pag-aaral. Lagi lang ako nasa huli. Kung 54 kami, lagi ako nasa panghuli. Lagi lang ako nasa panghuli. Ayan, stay lang kayo. And I'm proud kasi sa buong batch namin, ako lang ang naging lisensyadong arkitekto. Ayan, kahit na so wala yan sa ano. May mga kaklase naman ako na ang tataas ng grades. Mga talagang laging nasa entablado. Pero hindi sila nag-succeed kasi ang buhay, yung pinag-aralan natin, 10% lang yan. Kahit ano pa yan, 10% lang ng ano yan, buhay. 90% pa rin yung ano natin, skills, yung lakas ng loob, sipag, at saka ano, maraming matalino dyan pero tamad, walang diskarte. So iba pa rin yung madiskarte sa matalino, tandaan nyo. Yun yung lagi kong sinasabi sa mga anak ko. Kaya yung mga anak ko, hindi man ako concerned sa mga ano yan, sa mga card nila. Minsan, whole year nga, hindi ko man nakikita mga card niyan eh. Basta tinitingnan ko lang paano sila lumalaki, how they grown up, tapos kung ano yung mga nadidevelop sa kanila, yung mga talents nila, pakikipagtao, paano yung ano nila, yung pakikisama, yan ang tinuturo ko sa kanila. How to socialize, how to be real sa mga tao na nandyan sa tabi nyo, di ba? And how to filter yung mga tao na hindi karapat dapat na maging kasama sa parte ng buhay nyo. Yun yung pinaka ano. Kaya again, balik tayo dun sa ano, yung mga nandyan sa Pinas na mga kabataan, yung mga magulang yung OFW, kung alam nyo lang gaano kahirap ang mawalay sa mga anak, diba? Yung lang kasama mo yung mga anak mo na pareho na kayo nasa Pilipinas, lagi kang nag-aalala, yung pa kayang malayo sila sa inyo. Kaya ayan, di maganda, lalo na yung mga ano dyan na inaaway pa yung mga magulang, sinusumbat kasi malayo daw sila, hindi sila nagagawa. No, wrong kayo doon. May sarili na kayong pag-iisip kasi kung bata pa kayo at wala kayong sariling pag-iisip, alam kong di kayo iniwan ng mga magulang nyo para mag-abroad. Iniwan kayo dahil alam nilang may gagabay sa inyo. So kung sino man yung gumagabay sa inyo, baka sila yung pwede nyo sisihin kasi yung magulang nyo sinusupport na kayo financially at nandyan sila lagi at mahalin nyo yung mga magulang nyo, lalo na yung mga OFW. Tandaan nyo yan guys, darating ang araw, malamang may uuwi lang ng mga magulang nyo ay yung pagod sa pag-abroad, diba? Wala silang maiuwi, wala silang naiipundar, pero I'm sure kung pinagbuti nyo, kayo yung pinaka magandang naipundar nila. Ganun din kami ni Kitchenin, nakakapagpundar kami, pero hindi para sa amin, para sa mga anak namin. May lupa, siyempre pangarap ko na magkaroon sila ng sari-sariling lupa, kasi para pagdating ng sa time nila, mahal na yung lupa, hindi na sila mahirapan bumili. Ayan, yung pag-aaral nila. Okay guys, I'm done with my McFlurry. Ayan o, may nagbablog. May nagbablog. Vlog mo muna yan. Ayan, Ayan, okay guys daw, done with McFlurry. Tingnan mo yung itsura. Puro na chocolate. Okay guys, I'm done with my McFlurry. So yun guys, malapit na kami dito. So yun, tungkol sa usapang kabataan, usapang pag-aaral at ayan, mga usapang buhay. So
sana may natutunan kayo at I'm not telling that I'm perfect, but I'm trying. At kung di ka man perfect, at least di ka nakakaperwisyo. Ganun lang yan. Ayan. At iwasang maging problema ng lipunan, lalo na kayong mga kabataan. Ayan. Kung di man kayo musenso, at least di kayo problema ng lipunan. Di kayo masangkot sa anumang krimen, masangkot sa mga pinagbabawal na bagay ng ating batas. Kasi Hindi dito ha, doon. Kasi baka magkamali na. Kasi nga, ayan, at ayusin nyo lang, lalo na yung mga may chance na mag-aral. Kasi hindi lahat ng tao may chance na mag-aral. Yung iba, mayaman, pwedeng mag-aral, kaso may mga karamdaman. Yung iba naman, sa kasalatan ng buhay, kahirapan, di sila makapag-aral. Yung iba naman, may pera, tamad mag-aral. So pag may chance, grab nyo lang, lalo na pagdating sa edukasyon. So ayun guys, dito na kami ngayon sa parking. Bababa na kami at pasok na kami sa mall. So sana may na-share ako sa inyo. Focus lang sa buhay. At tuloy-tuloy lang guys. Ayan. Once again, ako nga pala si Pabi Boys Vlogs kasama ang aking asawa, Kitchen and Base. To God be the glory. What?